Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito sa pre-trial ng International Criminal Court o ICC. So, ito yung mga highlights mga kababayan. Yung hearing in confirmation of charges na hearing dito kay former President Rodrigo Duterte ay gagawin sa September 23, 2025. Tagal pa nun. September. Ano pa lang ngayon? March, April, May, June, July, August. 6 months mga kababayan. So 6 months. E di parang nagbakasyon lang si Pangulong Duterte dyan sa Netherlands. Diba? Parang nagbakasyon lang mga kababayan. Pero mo, after nung pre-trial, nagpakilala lang si Pangulong Duterte. Sinabi niya, sino siya, saan siya nakatira, saan siya pinanganak, ilang taon na siya. So, ang tagal, mga kababayan, 6 months. Ito pa. I-scroll natin yung mga balita dito sa ICC, mga kababayan. O ano pa highlight doon? Ito pong ICC pre-trial chamber denies 2 motions made by the camp of former President Rodrigo Duterte. In denying the motions, sabi ni presiding judge Lula Motok, pinaliwanag niya na ang pagharap ni Duterte, ito nga initial appearance is only preliminary in nature. Ayan mga kababayan. Pero pinayagan si Duterte na umarap sa ICC via video link. So, hindi siya nakaharap mismo dyan sa ICC. Bakit? Baka kasi ma-high blood siya eh. Baka mura-murahin lang ni Digong to eh. Diba? Pinagmumura niya itong mga to na nandito siya Pilipinas eh. Kaya siguro video link lang. Kasi pagkaharap siya, baka murahin niya. Itong mga ito. Okay. So, pinayagan naman siyang humarap ng video link. Ayan mga kababayan. Ito, sabi ng Manila Times, humarap nga po si Presidente Rodrigo Duterte yan po sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Kahapon po mga kababayan, yan po ang kanyang initial hearing on the charges of crimes against humanity na may kinalaman po dito sa kanyang controversial war on drugs during his administration. Ayan mga kababayan. Ano pa? Sabi ng News 5, hindi pinagbigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang dalawang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan, ano pa mga update? Inihayag ng International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang nakaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. So sinabihan siya, ito yung inyong mga karapatan. You had the right to remain silent, meron kang counsel, at alam ko maganda yung kanyang maganda yung mga package mga kababayan na ibinigay sa kanya ano yun? Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Bahagi ito ng due process ng ICC. At the confirmation charges hearing, you can contest the charges, challenge the evidence of the prosecutor, and present evidence. Ayan. Ayan po mga kababayan. So, pwedeng humiling ng interim release, mga kababayan, si Duterte. Ano pa? Meron kasi nga sinasabi, ito si Mijaldea, na itong dating Pangulo ay mahina na, may sakit. Pero iginiit ni presiding judge Lula Motok ng ICC dyan sa The Hague, Netherlands, na itong si Duterte ay fully mentally aware and fit. So, ibig sabihin, alam niya yung nangyayari at fit para dito sa mga hearing. Ayon po yan sa court doctor na sumusuri sa kanyang kalagayan habang nasa detention facility. Kasi ito si Mijaldea, daming style Daming style na bulok mga palusot kasi sabi ni Mijaldea, umano'y dinukot etong ang dating Pangulo mula sa Pilipinas patungong The Hague. He was summarily transported to The Hague
To lawyers, it's extrajudicial rendition. For less legal minds, it's pure and simple kidnapping. O dagdag pa ng abogado, hindi daw siya nabigyan ng sapat na oras para maipaliwanag ang mga nilalaman ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Ayan mga kababayan, so ang dami sinabi ni Medjal Dea. At yung kanilang yung kanilang hiling naman ay hindi pinagbigyan ng ICC. So anong ginawa ni Duterte? Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ayan po. Natulog lang mga kababayan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan, tinulugan niya lang tong ICC. Ayan naghihiring Pero natutulog lang siya. Pagod kasi mga kababayan, di ba? Pagod Paano? Nakipagbatigasan kay Torre. Hindi naman siya makaporma kay Torre. So napagod lang sila. At dito rin ang bagsak sa ICC. Ang ginawa ni Duterte, pagkatapos magpakilala, natulog. Ayan mga kababayan. Ayan po ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa sa pre-trial, dyan po sa ICC, dyan po sa The Hague, dyan po sa Netherlands. Sarap ng panaginip siguro. Kaya napapanaginipan nito ni former president, no? Sa tingin niyo mga kababayan. Sige nga, mag-comment nga kayo. Ano kaya ang napapanaginipan ni former president? Sarap ng tulog Grabe mga kababayan, at tinulugan lang itong ICC. At ito pa isa pang highlight mga kababayan. Si Harry Roque biglang lumantad. Lumantad si Harry Roque para ipagtanggol itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan mga kababayan, The media, please. Yeah, excuse me. Media. So siya po ay tumatayong isa pang abogado ni Duterte dyan po sa ICC investigation o sa trial. Pabida si Roque mga kababayan. Lakas ng loob Lakas ng loob lumantad. Palibasa, wala sa Pilipinas Yabang-yabang sikat na sikat ngayon si Harry Roque Ano, pakinggan nga natin. Not had the occasion, and neither have I had the occasion to meet with the President. Only Executive Secretary Medjal Dea, who accompanied him on the plane here, has had the opportunity to meet him this morning for less than an hour. I'm a bit disappointed at the practices of the ICC that has delayed the visit of a family member to an accused. Yes. We look up to the ICC as a model for international justice, and the fact that it has taken 2 days for a family member to see the accused, I think that sinasabi ni Harry Roque mga kababayan, disappointed daw siya sa ICC. address the issue of kidnapping as a means to divest the court of jurisdiction. Exactly. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed... Ayan tinuturuan niya pa yung ICC ko. Ano gagawin mga kababayan Bilib talaga ako dito kay Harry Roque. Pero mo, tinuturuan pa niya ICC ko anong gagawin. Ayos bilib talaga ako dito kay Harry Roque. Ang lakas ng loob mong lumantad kasi nga nandiyan ka sa Netherlands. Subukan mo kaya lumantad dito sa Pilipinas. Ay yabang-yabang Ano raw, disappointed daw siya sa ICC. Tapos tinuturuan niya, ganito raw. Dapat ang kidnapping daw, ganyan. Ang dami tinuturuan pa ICC. Mas magaling ka pa sa ICC. Wala talaga to si Harry Roque. Ay, harapin mo muna yung kaso mo rito sa Pilipinas. Nagpapabibo ka na naman dyan sa sa Netherlands. Ayan mga kababayan, biglang lumantad Biglang nag-abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan mga kababayan yung mga highlights kanina. At si Sara Duterte naman ay after nung pre-trial umalis na rin, siguro magpapahinga. Ayan. Tapos, eto pinaka-pet balo. Tinulugan lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte etong hearing ng ICC. Ay, gising! Alam nyo yan, pati ba naman dyan sa ICC tutulugan mo lang. Ayan mga kababayan, kasi nga, tukin ka talaga dyan kasi parang nandun ka lang di ba? Hindi ka na makaharap mo sa ICC kasi nga pinagbigyan siyang video link
Kumbaga parang virtual lang ang kanyang pagharap. Kasi baka murahin niya eh. Baka murahin niya ang ICC. Pero sa tingin ko, hindi eh. Mabait nga kanina mga kababayan eh. Parang ang galang-galang niya eh. Kaso yan, mga kababayan, tinulugan lang. Tinulugan lang itong ICC. So mga kababayan, abangan natin ang susunod na hearing. Balik po tayo September. After 6 months mga kababayan. Grabe, ang tagal naman. May nabasa nga akong comment eh. Aabot pa kaya? Kaya pa ba? Aabutin pa ba yung September? Meron din meron din tayong mga kababayan na loko rin eh. Pero baka hindi na raw umabot ng September. Alam nyo guys, ganito lang naman yan eh. Siyempre, pag nandyan ka, medyo dadrama-drama ka ng konti. Kunyari, papakita mo, nanghihina ka. Kunyari, masama ang pakiramdam mo. Ganon, di ba? Halos lahat naman ng ganon mga accused. Biglang nagkakasakit, mga kababayan eh. Tika mo si Gloria Macapagal-Arroyo, may neck brace. Si Kibuloy, biglang di makahinga. Di ba? So, ganon yan, mga kababayan. So, syempre, konting drama, konting pakita dyan sa korte na medyo masama pakiramdam, mahina, nanghihina. Kasi sabi nila, ako nanghihina na si Pangulong Duterte. Kasi matanda na siya, 79. Mahina ba yun? Lakas pa nga magbura. Diba? Lakas pa magbura eh. Yan mga kababayan, ang ating update. Narinig nyo naman yung highlight ng pre-trial ng ICC. At itong pinaka-pet malo talaga. Dito ako talaga believe. Tinulugan lang. Tinulugan lang yung ICC mga kababayan eh. Okay, so matagal-tagal pa tong hearing na ito. At kaya sabi nila ilang taon to? 8 taon? Grabe naman. Napakatagal naman yan. Ano mangyayari? Diyan lang si Duterte? Diyan lang sa penitentiary? Diyan lang siya tatambay? Papayagan ba siya na umuwi? Meron bang house arrest dito? Meron bang hospital arrest? Yung mga pinaghihiling ni Kibuloy, house arrest, hospital arrest, ano pa ba yung mga niya? Para lang makatakas dun sa kulungan. Diba? So, ayan mga kababayan, hindi kasi tayo abogado. Dapat nag-abogado pala ako. Kung alam ko lang mag-abogado na lang sana ako para kahit paano alam natin yung mga dapat na magagawin, mga legal remedies para itong si Duterte ay hindi naman nakababa dyan at biruin nyo, September, 6 months. Para ka lang nagbakasyon talaga. Kaya, tingnan nyo, si PRRD, natulog lang. Nako. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.